Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, sige. Hindi po magandang umaga nyo. Okay. Hindi kayo bumabate eh. Okay. So, ayon daw po sa psychology, kadalasan daw po, malalaman mo kung talagang masaya o sobrang saya ng isang tao kapag ito daw ay nagkwento. No, ulitin ko po, no? Malalaman mo daw kung talagang masaya o sobrang saya ng isang tao kapag ito daw ay nagsimulang ng magkwento. No? Because most of the time, joy is something that a person cannot contain to himself. No? Joy is something that a person cannot contain to himself. No, kaya madalas kung mapapansin nyo po, kung mayroon pong isang magandang nangyari sa isang tao, tapos sobrang saya niya, ang tendency po ng tao, magtatawag yan ng kakilala. Huy! Alam nyo ba? Ganun. Tapos hindi lang po yun, mag-aaya pa po yan ng gala. Okay? Tapos, so kaya naman po, yung mga taong sobrang saya daw, madalas nagbibigay. No? Magbibigay. Kaya nga, no, minsan, nasasabi daw po ng mga tao sa paligid nila, kahit hindi pa nagkukwento, ang saya mo ngayon mukha kang masaya ngayon Kasi nga, nagkwento o may ibinigay sa iba. Well, that is the characteristic of joy. It cannot be contained. It always goes out. It always moves us to do something good. If you are joyful, you are generous. If you are joyful, you are moved to do something good. So in our readings today, we heard about how joy causes people to rejoice and at the same time share this joy to other people. No? In our first reading, when the prophet Zephaniah learned of God's sentence of condemnation being overturned and being changed, he went immediately to the people and tell them to rejoice. Nung nalaman po ng propeta na binago na ng Diyos ang kanyang parusa para doon sa mga tao, pumunta sa agad doon sa mga tao, magalak kayo, magsaya kayo. Kasi hindi na mangyayari ang kinakatukutan ninyo. He cannot contain the joy that he experienced from the Lord, and now he proclaims this to the people. And in our gospel today, we heard Mary's visitation to her cousin Elizabeth. But this visit is not simply because she wants to check whether Elizabeth is okay or not. But this visit is also because Mary wants to share to Elizabeth the joy she herself received. The joy of receiving the Lord. No, napuno po ng kagalakan si Maria, kaya ibinabahagi niya ngayon sa iba. The joy that she cannot contain now overflows from her towards her cousin Elizabeth. At naging dahilan pa ito para gumawa siya ng kabutihan sa kanya. So yun rin po yung paalala po sa ating mga kapatid, no? Yan rin po yung paalala sa ating mga kapatid. If we receive something from the Lord, no, or what we receive from the Lord must not be kept, but must be shared. If God is with you, if God is truly in you, generosity or sharing is part of you. No? Kaya nga daw po, no, kapag yung isang tao napakadamot, no, yung halos ayaw magbigay, wala po yung Diyos sa kanila. No? Wala po yung Diyos sa kanila. Yung mga tipo bang ngiti, halos ayong ibigay yung ngiti. Nakasimangot palagi. No? Wala po yung Diyos sa kanila. No? Yung mga taong halos ayaw magbigay, naku. Ang Diyos ay hindi talaga kasama, pero wala ang Diyos sa kanila. Because if we truly receive and have God in our life, sharing and giving is part of our life.
Amen.